Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life and guidance ang nais ninyo ipabatid sa amin? Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Ano kayang love connections ito at mga gabay? Ano naman ang mga pangyayari sa buhay pag-ibig? Kaninong mga energies ito? Spirit guides, send me messages. Two of Wands. Four of Wands. Three of Wands. Magkakasunod na 2, 3, 4 of Wands. Two of Swords. 10 of Cups. Knight of Wands. Malakas pong energy dito ng mga fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Yun po yung mas malalakas na energy. Not necessarily na hindi na to energy ng iba. Okay? King of Wands. Malakas talaga. Fire sign. Three of Swords. Seven of Wands. And Moon. Malakas po dito yung energy na kung saan maaaring nagkahiwalay kayo ng person ninyo. Meron kasi ditong Three of Swords. So, ibig sabihin, you are being broken-hearted. Nandiyan talaga yung heartaches, yung sakit ng kalooban, yung sama ng kalooban. Dahil nasaktan ka ng labis mula sa inyong connection ng person mo. I can see here that maybe magkalayo kayo ng person mo at marami siyang itinago sa'yo. Baka nalaman mo na lang, baka nabuko mo na lang, or talagang malakas yung kutob mo na maraming itinatago to sa'yo, yung person mo na yan. Lalo na at long distance kayo or nagkalayo kayo, maaring nawalan kayo ng mga communication, pero somehow ikaw gusto mo pa rin ipaglaban yung connections ninyo. Parang gusto mo pa rin talagang i-work out ang mga bagay-bagay at ipaglaban ang pagmamahalan ninyong dalawa. Ang energy naman ng person mo, ayan, parang urong-sulong siya na kontakin ka. Nahihirapan siya na kontakin ka or nahihirapan siya na lapitan ka na makipag-usap sa'yo dahil siguro wala pa siyang lakas ng loob na harapin ka. Pero yung person mo keeps thinking of you. Yung person mo, naiisip ka. Person mo keeps wondering, how are you? Maari kasi yung mga hidden truth na yan. Kaya niya lang sabihin natin, hindi niya na-open up sa'yo. Sa mga, pwede may valid reasons, mga white lies. Dahil nahihirapan din siya. Dahil mas gusto niya nakausapin ka ng harapan para sabihin sa'yo yung katotohanan. Hindi niya masabi yan, sabihin natin through online, hindi niya masabi yan through calls or by letter. Dahil gusto niya nakaharap ka. Pero yung taong yun, palagi siyang nag-iisip, keeps wondering about you. Especially siguro nang nawalan kayo ng communication ng taong to. Darating
one day. Kasi sa ngayon, ang energy niya, wala pa siyang lakas ng loob. Kaya paurong-sulong siya. Parang hindi siya decided pa or nahihirapan siyang mag-decide to reach out to you. Dahil siguro natatakot siya na kung anong masabi mo. At mas maganda kasi na kapag nag-usap kayo yung harapan, face to face, para alam niyo yung reaction ng isa't isa at para mas madama mo yung sinasabi niya. Mahirap kasi yung minsan kapag chat, text, or yung tawag or by letter, iba yung dumadating na interpretation sa'yo eh. Mas maganda yung kung paano niya sinabi para mas maunawaan mo kung bakit niya nagawa yun, para mas madama mo yung sinseridad ng sinasabi niya, di ba? Kaya ngayon, undecided pa siya or hindi pa siya sabihin natin, wala pa siyang lakas ng loob to reach out to you. Pero one day, your person is reaching out to you kasi nandyan yung desire. Nandyan yung pagnanais niya na magkaayos kayo. Nandyan yung pagnanais niya na makausap ka dahil gusto ka niya. For whatever reason, itong mga bagay na naka-hidden, siguro ito yung mga nakaraan niya. Hindi natin alam, pero wala ditong pinapakitang third party. Ito siguro yung mga nakaraan niya or yung pagkatao niya o yung pinanggalingan niyang buhay. Mga bagay na ganon na ayaw niyang ilahad sa'yo ng hindi harapan. No, pero itong taong to, gustong-gusto ka niya. Kaya kapag nagkaroon na siya ng lakas na loob na harapin ka, na meron na siyang kumpiyansa sa sarili para aminin sa'yo ang buong pagkatao niya o ang lahat-lahat ng tungkol sa kanya, magre-reach out yan, lalapit yan sa'yo. Kasi parang sa umpisa nagkaroon kayo ng kapalagayang loob, pero natatakot siya kasi baka hindi mo siya tanggapin ng buong buo. Lalo na siguro sa mga nakaraan niya, no? Pero itong taong to passionately wants you at darating talaga yung time na magtatagpo kayo ng taong to. Ilalaan yan sa isang perfect timing, sa isang divine timing na kung saan maaring ready ka na at ready na rin siya na maharap sa'yo. At magiging maganda yan kasi maiibsan yung sakit ng puso mo, maiibsan yung sabihin natin yung overthinking mo, lalo na kapag narinig mo sa kanya mismo kung bakit niya nagawa na. Sabihin natin hindi siya naging open sa'yo ng husto. At yun yung makakapagbigay sa inyong dalawa, yung damdamin ninyo sa isa't isa, mag-open up ang inyong mga puso to understanding, to support, to know each other well. At nandito yung magiging masaya at maligaya kayong dalawa. Kasi dito ibig sabihin merong acceptance na kung ano pa man yung pinagdaanan ng taong yun, ano may pagkatao niya, ano man yung kanyang nakaraan, at ganun ka rin sa kanya, merong acceptance dito at the same time, mas magiging maayos ang inyong pagsasama. Magkakaroon kayo ng isang napaka-deep loving relationship. Deep loving, sabihin natin yung malalim. Kasi nauunawaan mo ang kanyang pinanggalingan niyang pagkatao at merong acceptance, merong pagtanggap. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Ito nga bigyan mo siya ng pagkakataon to explain yung kanyang side. Work on your partnership. Kasi kung hindi mo siya papakinggan sa kanyang mga paliwanag, bakit niya nagawa yun, hindi mo bibigyan ng pagkakataon, no, na malaman, maunawaan kung bakit niya nagawa yung mga bagay-bagay sa iyo. Kung bakit siya nagtago ng mga bagay-bagay sa iyo na, 'di ba, parang ayaw naman niya talagang gawin yun. Natatakot lang siya na baka hindi mo siya tanggapin ng husto.
Meron dito. No need to worry, huwag ka na mag-alala pa kasi may gusto talaga sa'yo tong taong to at nais ka niya talagang makausap, makasama. So darating yung time na magkakaroon kayo ng peaceful resolution. Kapag dumating na yung panahon na kung saan magkakausap kayo ng husto. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.